Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang Walang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Opo, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga eh. Eh, yun ba yung gusto nila? Kaya ko tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit, ano ba? Saan ba tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Oho. Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Ganun. Di ba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. O paano mo pa uuwiin si Saldico? wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala Paano na. uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Oho. Ilang taong interesado sa kanya, sa dami ng nalalaman niya. Totoo. O, nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita, Sen. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi nung ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Hindi ba? Meron siyang IMS, Oho. meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. Oho. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time. Hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, Okay. Parang pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Oho. mahina ang signal. Opo. Yung coordinate, nasisira Naapektuhan. din yung ano Kaya pala, doon sa pag kumpara mo yung MYPS program, Opo. at saka yung PCMA, mas Magkaiba. accurate yung PCMA Oo. Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Oho. between 70 meters to 400 meters. Ang layo Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong, naitanong ko na, pero kukunti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema Yung direksyon ko, napalitan, Na iba na ang gumamit na direksyon. ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon.
para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direction natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba tayo ba't ba natin pinag-aawayan? Iisa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Oho. Hindi ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Kagaya na sinasabi nyo ngayon, namatay nga, nawala na si Yusek Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Magiging paksa ng iba't ibang Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka ganun na ang nangyari sa isang tao, ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oho. Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paanong yung mga dokumento maaring nasa cellphone niya o maaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman. Kasi kung halimbawa salitaan ng ganito pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Sayang, maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Sino ba yung malalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ng Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy sapagkat baka hindi na ilagay sa ayos yung integridad ng mga data. At ang totoo, kahit wala po si Yusek Cabral, pinagtatalunan ngayon yung Cabral Files. Dahil sa kayo na narinig ko, napanood ba? Kaya nga, kung walang katapusang pagtatalo, hindi maganda eh. Ang sana ay huwag pagtalunan niya, malagay sana sa isang proseso na masinop, di ba? Ebidensya kasi yan Hindi siya dapat makukurap. Kapag nakurap yan, namanipula yan, lalong magkakagulo yan. Kasi maglalagay sila ng datos na hindi totoo para lang makaiwas si ganito, yung mga ganyan. Ayun. So, yan ang dilema natin ngayon. Kasi sayang na namatay na yung tao. Imbes na, kung talagang totoo yung sinasabi nyo na balak niya nang magsalita, sana nangyari yun. Sana nakapagsalita siya. Ay, naku. Bago lang tayo lumipat ng ibang paksa, ihabol ko lang dito sa usapin, sa aspetong legal, Sen, kapag ganyan, isang tao na sasangkot sa kontrobersya na matay, ano po ang epekto nito doon sa kasong kinakaharap niya? Well, hindi lang sa aspeto ni Yusek Cabral, kundi sa isang pangkaraniwang kaso, namatay ang isang sangkot. Yung mga criminal liabilities, na-extinguish yun. Kaya lang yung civil aspect, kung halimbawa mapatunayan na meron kang civil liability, hindi nawawala yun. Example, halimbawa ay napatunayan na itong bahagi ng kayamanang niyang ito ay hindi dapat napunta sa kanya dahil ito ay galing sa anomalous project. Pwedeng habulin yun eh. Kasi civil yun eh. Ngayon, lahat ng yung criminal lang kasi alam mo na pagka-criminal personal na yun. Yun lang ang na-extinguish eh. Pero yung aspeto ng siyempre sa kanya siya ang source ng maraming balita, impormasyon. Kaya nga kung halimbawa napatunayan nakasangkot siya halimbawa, wala na hindi mo na siya mapoprosecute dahil wala na siya. Halimbawa pagka lumaki ang investigasyon. Yung sanga-sanga na ng mga pangyayari, nasama na siya sa mga pagpaplano halimbawa, o siya yung naging courage ng mga proponents na ganitong gawin, ganyan. Lahat na may kinalaman doon sa kasong kriminal na kinapalooban ng mga pangyayari, hindi na siya kasali ron dahil wala na siya. Kaya lang, yung aspetong sibil na maaring habulin ng gobyerno,
sangkot siya doon. Ayun. Nung isang araw ako naging komentaryo ko at kami ni Nelson Sen, parang sa panahong ito, dahil po sa usapin ng social media, marami, di ba tayo pagka may mga kakilala tayong namatay, ano, ang lagi natin naiisip sa kanya, yung mabubuting bagay niya, kahit sa masamang tao, ang thinking natin mga Pilipino, ay kahit ganyan yan, mabuting tao pa rin yan, ganyan-ganyan. Pero ngayon po, pag may mga taong, mga opisyal na namatay, hindi maalis sa isip ng tao, yun bang may kinasangkutan siyang dapat may pananagutan sa Sen Kasi naman ang pinag-uusapan natin ngayon, mga flood control projects. Opo. Na trilyon naman kasi ang nawala. So, naiskandalo ang tao, naiskandalo ang buong mamamayan. Siguro kung pinag-uusapan lang, mga ilang pirasong ano lang. Ay, lupa lang siguro, kaya maliit na bagay. Hindi na pag-uusapan yan. Pero ito, naiskandalo ang buong bansa. Hindi lang naiskandalo, nasira ang maraming properties, maraming nasawi, ganyan. Sinasabi pa nga ng iba, pati yung kinabukasan ay nasira. Dahil nga sa kapabayaan at pinabayaan nga na nagkaroon ng ganitong klaseng the most corrupt, sabi nila. Kinuha talaga sa 2025 budget. Totoo po. Di ba, ang panawagan nga nila siya, sana igalang nyo naman kasi kami namatayan kami, wag nyo nakalad ka rin yung pangalan ng aming namatay, nakamag-anak. Pero dito, ang taong bayan, hindi talaga mapigil, no? Pero nga, kaya nga nililinaw natin, doon sa punto na pati yung kanyang mga files. Opo. Huwag na nating pinupolitika yon ang sinasabi natin. Kasi kailangan magkaroon na ng katahimikan yung kanyang kalagayan na sumakabilang buhay na yung tao. Opo. Kung gusto nilang gamitin yon sa isang paraan, sabi natin, na masinop yun. At yung integridad ay hindi makorap yung mga files niya para sa ganun magamit natin. Sa paraan na matukoy natin sino talaga ang mga ugat, sino talaga ang mga mastermind. Doon lang siya maaring makatulong doon sa mga files na yon. Pero para politikahin pa natin yon na sa ngayon ay wala pang makapagsasabi kung ano nang kalagayan ng mga files na yon. Kailangan mo nang maisaayos, tsaka pag-uusapan kung magagamit o hindi. Kasi kung wala pang sinasabi ang may karapatang mag-ayos ng mga files na yan, magiging speculation ang lahat, magiging chismis ang lahat. So, imbes na may maayos tayo, lalong gumugulo ang mga pangyayari. Lalo nga po ngayon, sapagkat nagiging paksa ng pagkatalo-talo yung tinatawag na Cabral Files, Sen. Yun nga yung nangyayari. Kaya tayo nakikiusap na sana ay huwag ganun ang paraan. No? Gamitin natin yon sa paraan na mahinahon sana, pero ilagay natin sa ayos muna. Kailangan mapakinabangan. Kailangan hindi corrupted. Kailangan yung integrity nandun intact pa rin. Para sa ganun, pagka ginamit yon, ay meron ka pupuntahan yung mga files. Sabi kasi no isang mababatas, meron ka palang kopya, sana inilabas mo na. Nung inilabas naman, ang dami palang mga pangalan nakalagay doon. Mag-aaway na sila. Mag-aaway na sila ngayon, di ba? Well, yun lang po naman. Dapat ganun pala ang trato doon. Ano, ha? Ang bayan kong Pilipinas.